Kumusta mga ka-Brody? This is Brody Jeff. And this is Brody Marks. Welcome to the Brody Podcast, where you listen and relax. Mali, maroon na. Smooth na smooth yun. Smooth, Brody. So nag-time kami sa episode 1. So we're going to our episode 2. Our next episode. Kasi inabol namin yung episodes para at least makapag-live na kami. So yun yung ano natin. So Brody, ang ganda nung pinag-uusapan natin kanina when we had our break, no? Yeah. So, ang magiging topic natin ngayon ay magiging common struggles ng isang tao. Ano nga ba ang common struggles natin sa araw-araw? No? Ano bang problema natin bilang isang normal na tao? Actually, ito pag-uusapan natin, napakalawak nito eh. Pero we will be giving out three examples. On this episode. So kasi pag tayo, sinagad natin yan, wala na. So, mga ka-Brody, medyo maganda to pag-uusapan natin. Kasi nag-brainstorming talaga kami nito ni Brody. Actually, parang September pa lang pinaplano na namin yung mga episodes namin before namin i-live ito sa, sa Sockmed. So, maganda. Ayun. Pag-usapan natin ngayon yung common struggles ng tao. Ano ba yung yung mga nagiging common na problema natin, 'di ba? Na hinaharap sa araw-araw. Problem talaga ng natin sa bansa natin is yung employment rate, yung trabaho, paghahanap ng trabaho. Yeah. Kasi hirap din talaga kasi syempre gusto mo lang naman ikaw as a normal individual magkaroon ka ng trabaho. Pero ang hirap-hirap maghanap ng trabaho sa Philippines. Agree ka doon, pare? Agree ako doon. Hirap na, 'di ba? Sobrang hirap. Yung ID nga, di ba? Para makakuha ka, kailangan mo ng valid IDs. Diba, pare? Di ba? Parang ang hirap i-justify naman. Para magka-ID ka. Di ba pwedeng tawag dito, yung mga birth certificate na lang muna. Kung wala ka talagang mapapakita. Kaya nga parang, siyempre ikaw naghahanap ka nga ng ID at pag-justify ka ng ID. Sabihin natin na medyo na paano, yun nga lang, di ba, nahihirapan na tayo. What more pa dito sa trabaho natin? Di ba? Sa bagay. Medyo ang hirap i-justify talaga. Kasi isipin mo yun, no? Mapa-ID ka tapos kailangan mo ng clearance, ganito. Hirap. Sana somehow soon, di ba, medyo maayos ng government natin kung paano i-handle yung mga ganyan. Yung mga bagong gusto lang magkaroon ng ID sa magtrabaho, di ba? Pero I believe naman sa government kahit paano nang masusolusyonan yan soon. So, yun yung common struggles ng isang tao. Number 1, feeling ko yung employment, paghahanap ng trabaho. Number 2, I think, yung education. Yeah. Yung medyo problema rin ng tao. Actually, parang totoo parang hindi lahat kayang i-access ang education natin dito sa Philippines, di ba? Pero ikaw ba, naniniwala ka ba na accessible siya? Ako, sa akin kasi, depende pa rin sa tao eh. Kasi talagang meron pa rin na kahit medyo less fortunate talaga sa buhay, na-access yung education. Pero sobrang hirap. Diba? To the point na bata ka pa lang gusto mong mag-aral, pero wala ka naman makuha ng trabaho pa kasi nga bata ka pa, pero gusto mong mag-aral. Yun talaga hindi pa nila ma-access ng maayos ang education sa Pilipinas, diba? Unlike sa ibang country na minsan talaga gumagawa ng yung government para makapag-aral yung mga babata sa akin. So, ang hirap ng education. So, ang nakikita ko kasi dyan, Brody Mars, is yung example, ito lang. Siyempre, pag mahirap ka, minsan ginagawa mo, kailangan mong kumuha ng part-time job. Tapos mag-aaral ka. Pag hindi mo siya mabalanse, syempre hindi ka na rin hindi mo rin ma-handle yung school. So, ibig sabihin, mapapabayaan ka. Mapapabayaan mo yung school kasi syempre kumikita ka na ng pera. Isipin mo, mas priority ko kasi yung pera dahil mas kailangan mo. Kailangan ko mag-survive. Dahil pag breadwinner ka pa, di ba? Hirap na. So, parang naiiwan na nila talaga yung education. So, yung pagiging sila kumbaga nami-misdirect. Yun. Dahil doon. So ngayon, for that matter, hindi sila nakaka-access sa magandang schools like sa UP. Kasi doon sa UP, alam naman natin na talagang pukpukan ng pag-aaral doon eh. Kumbaga hindi ka pwedeng mag-petics doon, Hindi ka pwedeng mag-petics doon. Matatanggal. Hindi ka makakapasok pala. Hindi ka matatanggal. Hindi ka palang makakapasok doon. Kasi UP yun eh. UP.
So, ibig sabihin, talagang kailangan mo mag-excel doon. Pero kasi, let's face the reality ha. Kasi, pag mahirap ka, talagang hindi mo naiisipin yun eh. Saka wala kang chance doon eh. Correct me if I'm wrong ha. Pero yun yung nakikita ko. So, Kumbaga, accessible siya, pero hindi talaga. very low chance siguro yung, kasi syempre, kapag nag-aral ka sa ganung school, dapat focus ka sa studies. Yeah. Kasi ako marami naman akong kaibigan, and I myself, I was a working student back then. May mga friend ako na working student na tinatagoy nila yung sarili nila. Pero, sabi ko doon is, nandun na sila sa level na parang K-12 na, pa-college na. Kasi, ang hirap dito yung tipong bata ka pa lang, wala ka ng access sa education eh. Yun. Totoo yan. Yung basic education na kailangan mo para makapunta ka sa ganitong level, diba, na high school ka na. Yung sobrang less fortunate, diba? Ang dami natin napapanood sa TV na gano'n, na may mga bata na may ginagawa na lang na kumukuha ng mga basura, magbebenta ng mga kalakal just for them to have a baon, diba? Totoo. Diba? Medyo, yun yung problema eh. Kaya feeling ko talaga somehow, yung mga less fortunate na mga kababayan natin na wala pa talagang pang education, medyo struggle talaga sa part ng education. Diba? Sumunod pa yung, minsan sasabihin natin, in-establish yung K-12 program kasi at least para pag nag-apply ng trabaho. Diba? Meron na silang may parang nasa college level na sila, may skill set na sila. But unfortunately, ang nangyayari ngayon, ang practice kasi dito hindi pa rin eh. At least college level ang nakalagay sa mga Tapos, hindi pa gano'n kaganda yung mga makapipili mong trabaho. Diba? Hindi ka talaga makakapamili. Brother. Tsaka brother, ang nga concern kasi dun is kaya nga in-establish yung K-12 para after K-12, pag yung estudyante walang capacity na makapag-college, at least makapagtrabaho, makapag-ipon, di ba? Pero kung hinahanap na ng mga company, at least college level, di ba? So, kahit college level, undergraduate ka ng college, pero ang problema, K-12 ka na, hindi ka pa nakatungtong ng college. Di ba? Parang, unlike before, pagka high school ka, first year college ka na, wala lang K-12, di ba? Slash off na, okay na. At least nakatungtong ka na lang college level. Ngayon, ganun pa rin eh. Correct me if I'm wrong din, Brody, na nakikita ko kasi sa mga qualification, at least college level, yung mga nakalagay na ganyan, di ba? Diba? Yun nga lang. Ang tanong, para sa iba yung K-12, diba? Pero ang doon, babagsak pa rin siya sa underemployment. Oo, diba? Underemployment. College level siya. Pero sa bagay, meron naman din silang siguro ang maganda lang din kasi talaga sa yung mga at least college level is yung BPO, di ba? Maraming tumatanggap na. At least yung magiging training ground nila. At least, kung yun ang nakapag-work sila doon, pwede pa sila makapag-aral. Pero, yun nga, at least, meron pa rin pala. Yes. Naalala ko. Yan. Yun pa rin siya. So, yun. Feeling ko, tama naman pinag-uusapan natin na yung common struggles ng tao sa trabaho, education. Siyempre, yung pinakahuli, pare. Financial, no? Pera. Oo. Yun naman yung struggle natin araw-araw. Kasi, marami kasi talaga dito sa atin, financially literate. Yes. Pero hindi ko sinasabi na literate ako, Actually, hindi, kasi medyo ang basic necessity ngayon dahil nga sa inflation talagang mataas na rin. Mataas na rin talaga. So talagang mapapaisip ka na rin sa financial planning mo kung paano mo pagkakasya. Especially kapag halimbawa may mga family ka na nakaasa lang lahat sa'yo, di ba? So makikita mo yon na kahit na ikaw as a person, kaya mo tipirin yung sarili mo, magkakaroon ka ng financial planning na maganda. Pero at the end of the day, mapapaisip ka pa rin kahit gano'ng kagaling kung lahat naman ng tao na ang family members mo sa'yo din nakatingin. Diba? Sa'yo rin yung maasa. So, ang ending nun, struggle mo na rin yung financial. Kasi you have to budget everything. Diba, pare? Hindi, yan tawag dito, reality yan majority, syempre. Ang ginagawa, pag sumweldo, lahat, yan, gastos. Hindi lang gastos kasi, syempre, hindi lang naman gagastos. Sa mga lalo mga binata, di ba? Mga bills kasi talaga yun. Yan, Yung nasabi mo nga kanina na, meron kasi talaga na, na-experience ko yan, one day millionaire. One day millionaire. Kasi nung time ko, nung 2003,
nagkaroon kami ng signing bonus. Wow! Hindi, ito, ano to, totoo. Nagkaroon kami ng signing bonus. Hindi ko, close to ano yun close to 100K. Wow! Sarap Pero, naman. hindi ko talaga alam kung saan ko din nilagay yung pera. Kasi after, Nawala. yung spending habits ko hindi talaga okay. Mm. Kasi, ang feeling ko kasi, nung time namin, nung bata kami, tinitipid. Hindi kasi ako parang hindi ako convinced eh. Oo. Alam mo, kasi medyo, ano talaga, nagpapabili talaga ako. Eto na, syempre, yung ano ko naman, yung mami ko naman, medyo, pinagbibigyan din naman ako. Oo. So, parang, yung time na yun, siguro feeling ko lang talaga na ako ay parang na-deprive. So, ginagastos ko talaga. Galit ako sa pera. Brody. Iba ka, Oo. Brody. Oo. Iba ka. Pero, nagkaroon lang din ako ng, yung, naisip ko lang din siya, na-realize ko na, kailangan ko pala na magtabi ng ganito, certain portion. Oo. Pero, after that, kasi, talaga nag-ipon naman ako. Yung nga lang, parang nagkaroon sa akin ng unfortunate, series of unfortunate events. Kaya, hindi ko na rin siya natuloy. Pero ngayon, at least ngayon, alam ko na kung paano mag-ipon talaga. Oo. Kumbaga, ano na yun, Brody, kasi, yung financial kasi, medyo mahirap na i-access yung financial stability ngayon. Oo, mahirap talaga. Kasi, ano na sa Lalo. dami ng, alam mo yun, na nagtataas ang bilihin. Oo. Alam mo, Brody, ako, I may share before na, nung binata pa ako, wala pa akong asawa, gano'n. Although, yung wife ko naman, yung pa rin naman yung girlfriend ko back then. Pero kasi iba yung tipong pag nag-asawa na kayo. Kung baga before, lahat ng pera ko akin lang. Oo. Diba, may work si wife before, yung pera niya, kanya lang din. So, iba yung, yung pakiramdam mo na parang feeling mo, hindi maubos yung pera. Totoo. Diba? Kasi, ganun yung feeling ko before parang never ending yung yung pasok ng pera sa akin. Kasi nga, wala binata ako, bigay lang ako dito. Although, ang maganda naman sa akin back then, yung mga pera ko naman before, na-share ko naman lagi sa family ko. So, at least yung memories kasi saka yung saya na kasama mo sila na nakapag-provide ka sa kanila before. Yun naman parang feeling ko, mas okay na rin sa akin yun. Kumbaga, hindi ko nahanapin yung mga perang nagastos. Diba? Ang masaklap lang kasi dyan is yung ginastos mo yung pera mo talaga literal na wala kang happy moments diba? Na parang tama. isang ganun ang daliri mo pag inisip mo, nasaan na yung pera ko, diba? Diba? Although, tama naman. Nung time naman, happy ako, pero kung maiisip mo lang sana. Sana din naman. Pero nag-enjoy naman ako. Yes, Nag-enjoy naman ako nung time na yun. So, kumbaga, wag na lang natin siguro balikan, oo, kasi mas masakit kung binabalikan no? Di, tsaka ako naman pare, kaya ka nabubuhay sa mundo na to is para maging masaya ka. Kung masaya ka that time, di ba, na-enjoy mo naman, no regrets ka na rin. Kumbaga, moving forward, nagkaroon ka ng responsibility, nagkaanak ka na, nagkaasawa ka na, then at least, you can say, di ba, na parang, I've been there. Done that, di ba? Kaya masaya na ako ngayon kung ito na, nagtitipid na ako because of my family. At least, napagdaan naman na yung buhay, gano'n. Totoo. Ganun din ako na, sabi ko, once na mag-asawa ako, I'll make sure na tapos na ako sa spending habits na gano'n yung buhay binata. So, magbabago lahat magbabago lahat. To the point din na ako na yung parang mga labas-labas. Gustong-gusto ko pa nun. Gustong-gusto ko pa rin lumalabas. Siyempre, gastos dito, gastos doon. Until nagkaroon kami ng matinding challenge sa buhay way back 2015, 2014. So parang napilitan na ako na hindi na ako lumabas. Sabi ko, siguro tama na nga rin ito. Ito na yung siguro yung best time din na para mag-quit ka. Sa ganong lifestyle mo. Nagka-club pa ka. Yung club, yung club na naman yung mga tugs. Kumbaga, party. Parang ini-enjoy mo pa rin talaga yung buhay. Kaya sabi ko, okay na din yung ganun. At least medyo bawas gastos. Tama. Maiba naman yung direction mo, Brady, diba? So, yun naman yun, yung feeling ko, yung pinakatatlo na problema talaga ng isang tao sa araw-araw, isang trabaho,
yung access to education, syempre, lalo na yung pera, di ba? Oo. So, ano bang mga pwede nating i-take aways dito, Brody, na pagdating sa trabaho? Sa trabaho? Sa paghahanap ng trabaho, gano'n. Actually, kung talagang medyo ano yan, medyo challenging yan. Medyo challenging kasi siya. Kasi hindi mo rin, depende pa rin yan sa tao eh. Kung hindi naman, kung galing ka talaga sa poverty, no? Sabihin natin poverty. Medyo challenge nga naman kasi talaga yun. Na kailangan mo talagang keep up para makatapos ka. Yun kasi talaga yung susi. Yun talaga yung nakikita kong susi. Kumbaga yung education pa rin, no? Fall pa rin siya para education, makalag ka na. Eh, di ba meron nga napag-uusapan siya sa social media itong lang year na to na ano ba talagang diploma o diskarte. Pero ako kasi dapat meron ka kasi dalawa eh. Parehas. So, hindi lang yung diskarte lang. Kailangan, ako kasi ang tingin ko doon, you have to use diskarte para magka-diploma ka, di ba? Di ba? Kailangan mo, diskartehan mo yung buhay mo. Mag-aaral ka. Ng diploma. Tapos, dumiskarte ka rin pag sa kung paano ka magkakaroon ng pera. Kung paano ka kumbaga hindi ka magkaano sa tawag dito. Alam mo na kasi na medyo challenging na yung buhay mo, hindi ka pagagawa ng paraan, di ba? Tama, bro. So, yun. In terms of education, sa, di ba, sa money, ganyan. So, yun lang din kasi kailangan talaga natin diskarte yan. Diskarte. Tama. Tsaka naniniwala ako, Brody, na tiyaga, no? Ako siguro yung masasabi ko sa trabaho, sa paghahanap ng trabaho. Ako rin, share ko rin before. Hirapan din ako maghanap ng trabaho nung hindi pa ako graduate nun. Hanap ako ng trabaho, ganun. Tapos kasabay ko yung mga may experiences na sa nag-apply ako ng trabaho before nun nung hindi pa ako nakagraduate ng college. Hirap. Kaya ang daming mas magagaling pa talaga na tao sa'yo sa ina-apply mong posisyon. Saka ako siguro masasabi ko din sa mga taong nakapasok sa trabaho tapos nag-i-aim pa sila na mas maganda pang trabaho. Kumbaga, gawin yung kumuha kayo ng skill set dyan sa trabaho nyo ngayon. Kasi para mas madagdagan pa yung learnings nyo pag papunta ka na din sa bagong trabaho. Enhance and improve your skill set. Tama. Yun guys, yun. Yun yung natin mga ka-brody. Ang trabaho naman, hindi naman niya nauubos eh. Everyday may mga openings yan. Parang we just have to find the right job for us sa atin for the meantime. Tapos, kapag may trabaho na tayo, nakaland tayo ng trabaho, magpasalamat tayo. Parang sabihin natin, di ba, blessing to. Take good care of your new job. Ngayon, kung sa tingin mo, nakikita mo yung sarili mo na hindi ka magtatagal din sa trabaho na well, at least bago ka umalis, just make sure na meron kang magandang pupuntahan ulit. Kasi napakahirap maghanap talaga ng trabaho. I think marami nag-agree. May mga siguro ngayon nandito sa FX or nasa bus or nasa jeep nakikinig ng podcasting natin. Nakakatapos lang maghanap ng trabaho at hindi natanggap. Wag mong isipin, wag mong dibdibin na hindi ka magaling. 'Di ba? It is only God's way na nire-redirect ka lang niya dun talaga sa trabaho para sa'yo. Yes. Huwag mong isipin na hindi mo nakuha tong trabaho na to kasi you are not good enough, you are not qualified, kulang yung mga learnings mo pa sa buhay mo. Magaling ka, hindi mo lang pa nakikita kung saan ka talaga dinadala ni Lord na babagsakan mong trabaho. So, bukas, pagising mo ng umaga, umiti ka, magkape ka, and then find good opportunities or better opportunities pa kaysa doon sa in-applyan mo kahapon. Diba? Maulan man ngayon, mainit, o kung nasaan ka man ngayon na nakikinig, cheer up. Sabi ko sa'yo, there's a better job waiting for you. Tama ba, Brody? Tama, Brody. Kasi tingnan mo, isipin mo, magkano ang turon sa Amanpulo? Napakamahal nun, Brody. Parang sino ba nag-vlog nun? 800, di ba? Oo. Magkano yung turon dyan sa tabi-tabi? Oo, nasa mga 20, di ba, bro? So, ibig sabihin, find your, kumbaga, yung value mo, mapupunta ka rin dun sa right na company. So, yun yung magiging mo. Oo. Kumbaga, don't sell yourself short. Yeah. Kung may benta yung sarili mo ng palugi, dun ka sa kumpanya na alam mong meron kang value. And you just have to be consistent in finding
the right company for you, the right job for you. Huwag kang sumuko. Kung kailangan mo maglakad sa arawan, sa initan, minom kang tubig, hanap kang trabaho. Well, ganun talaga. Mahirap hanapin yung trabahong para sa iyo. Kasi nga pag para sa iyo, kailangan mo paghirapan. Do you agree doon, Brother Jeff? Oo naman. 100% agree. 100%. Yeah. Yun yung take away ko naman sa trabaho. Sa education, I may say na minsan talaga may mga kababayan tayo na nahihirapan mag-access noon, Brody Jeff, less fortunate. Totoo. Pero siguro ako, masasabi ko kapag medyo yung mga bata, Brody Jeff, ako pakiusap ko lang siguro sa mga magulang na lang. Huwag nating hayaan na maging kawawa rin yung mga anak natin. Kahit mahirap tayo, hindi dapat natin gawing rason yun para pabayaan yung mga bata. Kasi yung basic education, yan ang pinakakailangan ng mga bata para magkaroon sila ng tamang diskarte pagdating nila ng high school or magka-college sila. Hindi nyo man sila kaya paaralin pagdating sa college. At least yung basic education, huwag nyo hayaan na yung anak nyo maging nasa kalsada lang. Doon lang sila natututo ng kung ano-ano. Bigyan natin sila ng ng fighting chance sa buhay. Kasi bilang asawa, pag-asawa kayo, ginawa niyo yung bata, hindi para pahirapan nila. Yes. Provide them the basic education. Kasi feeling ko ang may susi talaga dito, Brody Jeff, is yung mag-asawa. Diba? Yung basic education from grade 1 to 6 ba? Kung ganun yung panahon. Kasi kawawa sila kapag, diba? And kapag naman naging successful yung anak niya someday, at minahal nyo naman ng tama, pretty much sure babalik naman lahat ng kaswertehan sa inyo. Yes. So, wag natin ipagdamot sa mga anak natin, kahit gano'ng kakulit yan, papasukin natin sa eskwela. Ikaw, anong take away mo sa education? Education, tama ka na, nasabi mo na din lahat. Kasi, as a parent, kailangan din natin talaga na yung provide natin talaga sa kanila yung the best education. Yun lang naman talaga kasi kahit na whether. Pero ako, hindi naman ako naniniwala na porket nasa public school lang, dapat yung bata, i-maximize yung learning. Learnings, yun, kaya ako, kahit nasa public yung anak ko, proud ako sa anak ko. At make sure namin na minamaximize namin yung learnings na nakukuha niya sa school. Pare-pareho lang yan. Tama. Yun pala, nakalimutan ko. Nandun sa mga batang nakikinig din na high school na, value your parents kung ano yung binibigay nila sa inyo. Kasi yan yung kaya ng parents nyo Diba? Ano sabihin natin, huwag yung gawing katwiran na, kasi bata pa ako, hindi ko pa naiintindihan yung mga. Meron ka ng pag-iisip na value mo, maging thankful ka na may magulang na nagpaparal sa iyo. Yes. Bless ka, diba? It's it's a two-way street diba? It's two-way road. Kailangan, syempre, magpasalamat ka rin sa magulang. Hindi yung puro magulang lang din yung nagbibigay sa inyo. So, yun, masabi ko sa mga anak, palaging mahalin din yung mga magulang kasi mahirap magpaaral sa panahon ngayon. Oo, sobra. Mapapublic man yan, mapaprivate man yan, pero yung everyday allowance mo, it's not a joke. Diba? Yung pagkain mo everyday, yung binibigay sa'yo ng parents mo, it's not a joke. Lahat yung pinaghirapan ng ano. Nako-compromise na rin yung allowance na dapat na sa amin, binibigay pa rin namin sa mga ganun kamahal sila. Tsaka respect, always respect your parents, your dad, your mom, lahat ng better opportunity sa buhay gusto nilang ibigay sa inyo. So, minsan siguro pag may time at nakita niya yung parents nyo or yung dad nyo or yung mom nyo na walang ginagawa, give them time. Give time to them na mag-thank you kayo, magpasalamat kayo. Sabihin nyo na thankful kayo kasi ang daming batang gutom natutulog sa kalsada pero meron kayong magandang inuuwian. Meron kayong pagkain sa umaga, tanghali at gabi. Diba? Tama. You have to be appreciative sa lahat ng bagay na meron kayo ngayon. Huwag kayong lumaking spoiled brat kung ganun man yung buhay nyo na meron. Diba? Cherish your parents kasi ganun ang buhay. Diba? Kayo yung naswertihan. Salamat kayo sa blessings. Hindi yung masasabi ko. Ayun. So, takeaways naman natin sa financial, Brody. Sa spending habits talaga, totoo yung sinasabi nila na live within your means. Tama. Parang mabigat yung Brody. Tama yun. Importante yun na maintindihan natin na hindi dapat lalampas yung ating spending habits dun sa kinikita natin. So, ang pinakamagandang dyan gagawin is lessen your expenses and every sweldo, pay yourself first. Yung sinasabi ni Robert Kiyosaki na Brody. Kailangan magtatabi ka muna bago ka
gumastos or magbayad ng bills. Kasi ang nangyayari talaga, in reality, Yes, Brody. lahat talaga out na yung pera, hindi. Dapat, magtabi ka muna. Yes. Ikaw na yung mag-determine kung ilang percent, 10, 20% ng sweldo. Yes. Yes, kasi, ito nung first job natin, talagang kumbaga parang nagkakasya naman Yes, so, diba? kumbaga yung medyo hindi pa ganun kalaki yung sweldo ko. hindi pa ganun kalaki. Parang may sobra pa nga May sobra pa. Tapos ngayon, lumalaki yung sweldo, tapos ngayon tayo mababangon. Tama naman. Pare, I feel you kasi, Brody, hindi ko rin na-expect before, parang normal lang naman yung sweldo ko before. Pero as, mag-appreciate yung sweldo mo, di ba, tumataas. Parang dun mo pa naisip na parang mas lalong lumalaki yung gastos. Diba? Kaya nga, siguro malaking factor din naman talaga yung inflation. Yes. Diba? Pero hindi naman natin pwedeng sisihin lang lagi yung gobyerno. Kailangan din natin i-adjust yung spending habits natin. Lifestyle natin, ayusin natin. Kung meron nga tayo sa medical term is lifestyle modification. Saka, Brody, sabi nga nila, lalo na pagdating sa financial, di ba? Before you save someone else, save yourself first. Yes. Kasi hindi ka makakatulong sa iba pag ikaw mismo sa sarili mo. Hindi mo matulungan sarili mo. Parang ina-advocate yan sa airlines. Diba? Example, pag mag-take off kayo, pinapakita, kailangan muna mag-oxygen ka muna sa sarili mo bago yung bago yung katabi mo, diba? Yung bata. Kasi lalo ka lang magiging pabigat, diba? Hindi masama magbigay, no? Lalo na kung meron ka namang kahit pa paano sobra. Ang masakit lang kasi dyan is kung magbibigay ka, tapos yung pala sa sarili mo, wala ka na palang maibigay, diba? Yan yung problema doon. So, ayun. So, feeling ko naman, medyo naging makabuluhan naman yung topic natin. Common struggles. Wala kabuluhan. Ayun, no. Joke lang yun. Kaya, ayun, siguro masasabi ko lang sa mga listeners natin ngayon, no, yun nga, we should always have the positive mindset para ma-execute natin yung na tama at mapaglabanan natin yung mga everyday struggles. Kung estudyante ka man or empleyado ka or naghahanap ka ng trabaho, lagi natin yung isipin na kung ano yung dapat na gagawin natin laging para sa ikakabuti ng sarili natin. Brody, kasi yung ating advocacy is living with a positive mindset. Yes, tama. With that positive mindset, it comes along sana with being grateful always. Yun yung dapat. Yung pala nakalimutan ko sabihin. Lagi tayong maging grateful. Oo, grateful. Ayun. Kung ano man yun, kung maliit man ang meron tayo, kung maliit o malaki, ano ba yung maliit? Hindi, yun kasi talaga. Parang gawin mo siyang blessing. Kasi in that way, parang gagaan yung loob mo Yes, Brody. Tama. Pero, yun nga, maging kontento ka sa buhay, pero huwag kang magsisettle. Ibang topic naman yun, basta yun yung yung takeaway ko doon. Tama. Ayun. Okay. So, mga ka-Brody, no, i-wrap up na namin yung episode 2. I hope medyo nagustuhan nyo yung napag-usapan natin, common issues, struggle ng isang ordinaryong tao sa, everyday lives na ginagawa nila sa araw-araw. So, ayun. Maraming salamat sa mga listeners natin. Thank you, mga ka-Brody. Guys, thank you guys. And see you on our next episode. And then, again, this is Brody Jeff. And this is Brody Marbs. You always remember, you and me are limitless. We are limitless. We are limitless. Yeah. Thank you. Thank you, guys.